Ang nagbunsod na pag-atake ng puso. Ang lihim na ipinagtapat ng ambasador ng Iran sa Maynila, tumakbo rin ang Amerika, tumakbo rin ang Russia, tumakbo rin ang China. 90 milyong mamamayang Iranian ang nagulantang sa pagbobomba. Ang China, na sumipsip ng langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas dala ang kontrata. Ang Russia, isang 40 taong alyadong militar, ay hindi man lang sinagot ang tawag. Ngunit ng talikuran ng lahat ng pandaigdigang kapangyarihan, tanging isang bansa lamang ang kumilos sa loob ng 2 oras. Ang nakakagulat na pagtatapat ng embahador ng Iran na nanirahan sa Maynila sa loob ng 7 taon at nasaksihan ang lahat. Ang buong kuwento ay isisiwalat ngayon. Bago magsimula, suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe, like at pagkomento ng Pilipinas, kaya natin. Sa loob ng mahabang 58 taon ng aking buhay, 2 beses lamang akong nakaranas ng pakiramdam na parang huminto ang aking puso dahil sa tunog ng telepono. Ang una ay sa isang madaling araw, 22 taon na, ang nakalipas nang matanggap ko ang balita ng pagpanaw ng aking ama. At ang pangalawa ay ang mapaminsalang gabing iyon. Sa kabisera ng Maynila ng Pilipinas, sa aking silid tulugan sa opisina ng Embahada ng Iran sa Makati. Nang gabing iyon, narinig ko ang pinakamahigpit at pinakamapanirang tunog ng telepono sa aking buhay. Ang pangalan ko ay Reza Mohammadi bilang Ambassador Extraordinaryo at Plenipotensyaryo na ipinadala ng Islamic Republic of Iran sa Pilipinas. Ako ay isang diplomat mula sa aking kaibuturan na nanirahan sa tirahan ng Embahada sa Makati, Maynila sa loob ng 7 taon. Ngayon, nais kong gumamit ng isang pekeng pangalan upang maibuhos ang lahat ng aking nakakahiya at kalunos-lunos na pagtatapat sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya. Iyon ay isang malalim na gabing taglamig sa Maynila na may di pangkaraniwang lamig at matalim na hangin. Alas 2:40 ng madaling araw at ako ay mahimbing na natutulog sa aking mainit na kumot sa silid tulugan sa ikalawang palapag ng opisina. Sa labas, sa tahimik na mga kalsada ng Makati, ang nagniningning na ilaw ng Maynila sa gabi ay kumikislap sa salamin ng bintana. Sa sala, ang banayad na amoy ng tsaang saffron na tinimpla ng aking asawa mula pa noong gabi ay nananatili pa rin. Ngunit sa sandaling iyon, ang espesyal na teleponong pansiguridad pangdiplomatiko na nakalagay sa aking tabi ay biglang umalingaw-ngaw ng isang matalim na tunog. Parang isang bomba ang sumabog. Sa 32 taon ng karanasan sa diplomasya, hindi ko kailangan ng isang segundo upang mag-alinlangan upang matanto ang kakilakilabot na kahulugan ng tunog ng telepono sa madaling araw. Ang teleponong ito ay konektado lamang sa lihim na linya ng kagawaran ng ugnayang panlabas sa aming bansa na para lamang sa pinakamataas na emerhensiyang impormasyon. Sa loob ng 32 taon, 3 beses lamang tumunog ang teleponong ito sa madaling araw. At ang lahat ng 3 beses na iyon ay kakilakilabot na balita tungkol sa kamatayan o digmaan. Nanginginig kong hinawakan ang telepono. Sa kabilang linya ay ang nagmamadali at nanginginig na boses ng direktor ng kagawaran ng Gitnang Silangan ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Sa Tehran, mahal na ambasador, kailangan ninyong bumangon kaagad. Ang bansa ay inaatake. Isang malawakang pag-atake ng hangin ng Amerika at puwersa ng koalisyon ng kanluran ang nagsimula 3 oras na ang nakalipas. Ang mga pasilidad ng nuklear at base militar sa Hilagang Tehran ay sunod-sunod na inaatake at sa kasalukuyan, 70% ng grid ng kuryente ay nawasak na, higit sa 90% ng network ng komunikasyon ay naputol na rin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang matinding takot na parang naninigas ang dugo sa aking katawan mula sa dulo ng aking mga daliri sa paa. Ang aking puso ay bumibilis na parang gustong sirain ang aking dibdib at ang telepono sa aking kamay ay nadulas dahil sa pawis. Sinubukan kong pigilin ang aking sarili at itanong ang pinakamadaling tanong, kumusta ang sitwasyon sa Tehran? Ano ang bilang ng mga nasawi sa sibilyan? Ligtas ba ang aking pamilya? Isang nakakapaningas na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Ang maikling katahimikan na iyon ay tila napakahaba at napakalupit para sa akin, parang 100 taon. Sa wakas,
Sumagot ang direktor ng kagawaran ng gitnang silangan sa isang mahina at nanginginig na boses. Ang komunikasyon sa Tehran ay ganap na naputol. Hindi namin matukoy ang sitwasyon sa mga lugar ng sibilyan. Mahal na ambasador, hindi rin namin makumpirma ang kaligtasan ng inyong pamilya. Labis akong ikinalulungkot. Nanginginig ang aking kamay na may hawak ng telepono. Ang aking matandang biyenan, ang aking kapatid na babae, at ang kanyang maliit na anak na babae, ang aking mga kamag-anak na siyang puso ko, ay nakulong sa gitna ng impyerno kung saan bumubuhos ang mga bomba. Ang balita na hindi ko man lang malalaman kung sila ay buhay o patay ay parang isang malaking martilyo na bumagsak sa aking dibdib. Ibinaba ko ang telepono at tumalon sa kama na parang baliw. Tumakbo ako sa sala. Sa sandaling buksan ko ang telebisyon, ang tanawin na bumulaga sa akin ay ang impyerno sa lupa, isang tanawin na hindi kayang tiisin ng mata ng tao. CNN, BBC, Al Jazeera. Lahat ng channel ng balita sa mundo ay nagpapalabas ng parehong imahe. Ang magagandang kalsada ng Tehran, kung saan ako naglalakad papunta sa trabaho tuwing umaga hanggang 7 taon na ang nakalipas, ay nalulunod sa dagat ng apoy. Ang apoy mula sa kalangitan ay bumubuhos na parang ulan. Ang mga naglalakihang gusali ay gumuho, nadudurog na parang mga kahon ng papel. Patuloy na ipinapakita ng screen ang mga duguan na tao, umiiyak at tumatakbo kasama ang kanilang mga anak. Ako ay lumuhod sa sofa, nakatingin sa screen ng telebisyon at sinuntok ang aking dibdib. Ang titulo ng ambasador, ang propesyon ng diplomasya. Sa sandaling ito ay isang walang silbi at walang halaga na piraso ng papel sa mundo. Ang aking bansa ay nasusunog, ang aking pamilya ay maaaring namamatay, ngunit ako ay nakaupo dito. Sa isang mainit na sala sa kabilang panig ng mundo sa Maynila at nanonood ng telebisyon, kinuyom ko ang aking mga ngipin at tumayo. Isang natatanging patakaran ng kaligtasan na natutunan ko sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya ang sumilaw sa aking isip na parang kidlat. Kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Sila lamang ang makakapagligtas sa atin. Ako ay isang batikang at malamig na diplomat na kaligtas sa larangan ng diplomasya sa loob ng 32 taon, naglakbay sa 48 bansa sa mundo. Ang patakaran numero 1 ng diplomasya na aking pinaniniwalaan hanggang sa aking kaibuturan sa loob ng 22 taon ay napakasimple at brutal. Kapag nagkaroon ng krisis, kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Tanging ang mga makapangyarihang bansa na may sandata at dolyar sa kanilang kamay ang makakapagpasya sa kapalaran ng mga mahihinang bansa. Ito ang ganap na batas ng diplomasya na aking inilaan ang aking buong buhay at hindi kailanman nagalinlangan. Alas, 3 ng madaling araw noon, nagsimula akong tumawag sa mga ambasador ng mga makapangyarihang bansa na naroroon sa Maynila. Ang una kong tinawagan ay ang ambasador ng China. Ang China ay ang bansa na nakinabang ng malaki mula sa amin sa loob ng 25 taon, sumisipsip ng 1.8 milyong bariles ng krudong langis ng Iran bawat araw at kumikita ng hanggang 45 bilyong dolyar taon-taon. Kung wala ang aming itim na langis ng Iran, kalahati ng mga pabrika ng China ay hihinto sa pagpapatakbo at ang mga ilaw ng kanilang lungsod ay mamamatay. Lubos akong naniniwala na kami ay isang mahalagang bahagi ng China, tulad ng ugat ng dugo. Pagkatapos ng 7 ring, sinagot ng ambasador ng China ang telepono. Ipinliwanag ko ang sitwasyon ng mabilis at humingi ng agarang suporta mula sa gobyerno ng China at isang emergency na pagpupulong ng United Nations Security Council. Ngunit ang tinig ng ambasador ng China sa kabilang linya ay lubos na kakaiba sa aking inaasahan. Walang pagmamadali, walang pag-aalala, walang galit. Ang kanyang tinig ay malamig, tuyo at formal na parang nakakarinig ng balita tungkol sa sunog sa bahay ng kapitbahay. Reza, wika niya, naiintindihan ko ang sitwasyon, ngunit kasalukuyan ding napakakomplikado ng Beijing. Kailangan naming isaalang-alang ang aming relasyon sa Amerika at ang pagpupulong ng Security Council ay nangangailangan ng oras. Mag-uulat ako sa aking mga nakatataas, ngunit pinakamainam na huwag kang umasa ng marami sa ngayon. Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Isang bansa na sumipsip ng 45 bilyong dolyar na langis mula sa aming bansa sa loob ng 25 taon
ay makakapagsabi ng mga salitang tulad ng huwag kang umasa ng marami sa panahon na bumubuhos ang mga bomba sa aming mga mamamayan? Sinubukan kong pigilin ang aking galit at nagtanong pa ng isang bagay. Kahit papaano, maaari ba ninyong itaguyod ang isang resolusyon para sa agarang tigil putukan sa United Nations Security Council? Ang inyong bansa ay isang permanenteng miyembro, hindi ba? Sa kabilang linya, umubo ng bahagya ang ambasador ng China at nagdagdag ng isang pangungusap sa isang malalim at duwag na boses. Reza, sa totoo lang, ang pakikipag-away sa Amerika sa ngayon ay walang anumang benepisyo para sa amin. Diplomat ka rin, maiintindihan mo iyan. Biglang naputol ang tawag. Hawak ko ang telepono, nakatayo roon ng matagal, walang benepisyo. Ang tunay na katangian ng higanteng bansang tumawag sa amin na kapatid sa loob ng 25 taon at naghatid ng aming langis ay naibuod sa tatlong salitang iyon, walang benepisyo. Dahil walang kapakinabangan, ang buhay ng 90 milyong mamamayan namin ay isa lamang walang silbing papel, ngunit hindi pa rin ako sumusuko. Kung hindi ang China, mayroon pang Russia. Ang Russia ay ang bansa na nagbenta sa amin ng 35 bilyong dolyar na sandata sa loob ng 30 taon at laging ipinagyayabang sa buong mundo na kami ay magkakaalyadong militar. Sa tuwing pinipindot kami ng Amerika, sila ang buong tapang na nagpahayag na kami ay kanilang sasaklolo. Denial ko ang numero ng ambasador ng Russia. Nagring ng 1 beses, 2 beses, 5 beses, 10 beses, walang sumagot. Tumawag ako muli. Nagring hanggang sa 15 ring ngunit wala pa ring sumasagot. Sa pangatlong tawag ko, sa kabilang linya ay tanging ang malamig at mekanikal na tunog ng abalang linya ang paulit-ulit na naririnig. Ang Russia, isang 40 taong alyadong militar, ay hindi man lang gustong sagutin ang telepono. Sumandal ako sa dingding at tumingin sa kisame. Ang puting pintura sa kisame ay tila nangungutya sa akin. Tama, ang Amerika ang nagbobomba sa atin kaya walang maaasahan. Ang China ay abala sa pagkalkula ng benepisyo. Ang Russia ay hindi man lang nag-abalang sagutin ang telepono. Kaya't ang tanging natitira ay ang United Nations Security Council, ang maringal na organisasyon na laging nagpapanggap na tagapagtanggol ng kapayapaan ng sangkatauhan, ang huling pag-asa. Ngunit 1 oras pagkatapos, ang emergency na balita mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ay pinutol ang huli kong hibla ng pag-asa sa pamamagitan ng isang malagim na anunsyo. Sa emergency na pagpupulong ng United Nations Security Council, ang draft na resolution para sa tigil putukan sa Iran ay inihain ngunit nabigo dahil ginamit ng Amerika ang karapatan nitong magveto. Ang dahilan na ibinigay ng Amerika ay isang linya lamang. Ipagpatuloy ang operasyong militar hanggang sa ganap na makumpirma ang pagpapawalang bisa ng lahat ng pasilidad ng nuklear ng Iran. Isang bansa na nagbobomba sa 90 milyong mamamayan nito, ang tumatangging itigil ang tigil putukan sa United Nations Security Council at ang China at Russia. Ang mga bansang dapat sana ay pumigil sa malupit na pagveto na iyon ay tahimik na nakaupo at walang imik. Sa sandaling iyon, hinarap ko ang pinakamalaking katotohanan sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya. Para sa mga ito, mula pa sa simula ay hindi kami mga tao. Kami ay isang piraso lamang ng lupa na may langis, isang pitaka upang bumili ng sandata, isang pyesa sa kanilang hegemonikong chessboard. Ang buhay ng 90 milyong mamamayan namin para sa mga makapangyarihang bansa na nagpapanggap na dakila ay ganoon lamang ang halaga. Sa sandaling iyon, isang empleyado ng embahada ang pumasok na namumutla ang mukha. Humihingal siya at iniabot sa akin ang isang tablet. Doon ay isang ulat ng impormasyon na bagong natanggap. Sa sandaling basahin ko ang unang linya ng ulat, tila bumaliktad ang aking sikmura at naramdaman ko ang pagduduwal. Embahada ng China sa Tehran. 6 na oras matapos magsimula ang pag-atake ng hangin, ang lahat ng empleyado ay nakatapos ng paglikas. Sa proseso ng paglikas, kinumpirma na inuna ang paglipat ng lahat ng orihinal na record ng pangmatagalang kontrata ng supply ng krudong langis sa panig ng Iran. 17 empleyadong Iranian na lokal na kinuha ay hindi nakatanggap ng anumang abiso bago. Sinasabing sinabi ng ambasador ng China bago ang paglikas sa isang tagasama, tapos na ang lahat,
basta nakuha lang ang kontrata. Ang embahada ng Russia ay nakatapos din ng emergency na paglikas ng lahat ng empleyado 8 oras matapos magsimula ang pag-atake ng hangin. Ang huling salita na iniwan ng atashe militar ng embahada ng Russia sa mga lokal na guwardyang Iranian ay bahala na kayo sa sarili nyo. Ibinagsak ko ang tablet sa mesa at hinawakan ang aking mukha gamit ang dalawang kamay. Ang China, ang sumipsip ng langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas dala ang kontrata sa halip na mga tao. Ang Russia, isang 40 taong alyadong militar, ay nag-iwan ng bahala na kayo sa sarili nyo sa mga guwardiya at naglaho na parang daga. Ito ang mga makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukha ng mga makapangyarihang bansa na natutunan kong dapat kapitan sa loob ng 32 taon ng aking buhay. Naupo akong mag-isa sa walang laman na opisina ng embahada, pinipigilan ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at nakatulala sa kisame. Ang malamig na hangin ng taglamig ng Maynila ay pumapasok sa siwang ng bintana, tumatagos sa aking likod na parang yelo. Sa kabilang panig ng Makati, ang nagniningning na ilaw ng Maynila ay kumikislap pa rin na parang walang nangyayari. Ang aking bansa ay nalulunod sa dagat ng apoy, ngunit ang Maynila ay napakatahimik. Ang matinding kaibahan na iyon ay humihiwa sa aking puso, na parang talim ng kutsilyo. Wala nang lugar na kapitan, mahigit 5:00 na ng madaling araw. Ako ay nakaupo sa sofa sa opisina ng embahada, walang buhay na nakatingin sa screen ng telebisyon. Sa screen, ang aking bansa ay nasusunog pa rin at wala akong magawa. Ang maringal na titulo ng diplomatiko sa sandaling ito ay isang walang silbi na balat na mas masahol pa sa basura. Lahat ng makapangyarihang bansa ay tumalikod. Ang United Nations ay nagpatunay na sila ay isang tigre ng papel lamang at ako ang pinakawalang kapangyarihan at kalunos-lunos na tao sa mundong ito. Nakaupo sa isang mainit na silid sa Maynila at nanonood ng pagkamatay ng aking mga kababayan sa telebisyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang ordinaryong diplomatikong telepono sa mesa ng trabaho. Sa simula, nag-alinlangan ako kung sasagutin ko ba o hindi. Siguro, isa na namang formal na tawag ng pakikiramay mula sa isang bansa. Ipinapahayag namin ang aming malalim na pag-aalala. Sinusubaybayan namin ang sitwasyon. Kung may kailangan kayo, makipag-ugnayan lang. Ayokong marinig muli ang mga walang kwentang diplomatikong salita na iyon. Ang mga huwad na salita na kinasawaan ko na sa loob ng 32 taon. Ngunit ang tungkulin ng isang ambasador ang nagtulak sa aking kamay na kumilos. Kinuha ko ang telepono. Sa sandaling marinig ko ang boses sa kabilang linya, naramdaman ko ang kakaibang pagkabigla na parang may dumaloy na kuryente sa aking katawan. Ang boses na iyon ay hindi Ingles, hindi Arabe, hindi rin Ruso. Ito ang pinakapamilyar na wika sa akin sa loob ng 7 taon. Isang banayad ngunit malinaw na wika, Filipino. Mahal na ambasador, ako po si Emmanuel Manny Reyes, Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Ikinalulungkot kong tawagan kayo sa ganitong oras. Mahal na ambasador, maayos po ba kayo? Nag-aalala ako sa inyong kaligtasan kaya ako tumawag. Sa isang sandali, hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Maayos po ba kayo? Nag-aalala ako sa inyong kaligtasan. Ang salita na narinig ko mula sa ambasador ng China ay walang benepisyo. Ang Russia ay hindi man lang sinagot ang telepono. Ngunit ang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng bansang ito, ang Pilipinas, ay personal na tumawag sa akin bandang 5:00 ng umaga upang magtanong tungkol sa aking kalusugan. May langis ba sa pagitan ng Iran at Pilipinas? May alyadong militar ba? May karapatan bang magveto sa United Nations Security Council? Wala. Ang Pilipinas ay hindi isang makapangyarihang alyado ng Iran. Hindi rin kami magkakaibigang militar. At sa totoo lang, kung titingnan ang laki ng kalakalan, hindi rin kami kabilang sa top 5, isa lamang kaming bansang nasa gitna ng Asya. Ngunit ang undersecretary ng isang bansa na walang anumang kaugnay na interes ay ang tumawag sa akin, bago pa ang China, bago pa ang Russia, bago pa ang anumang makapangyarihang bansa sa mundo upang sabihin ang isang pangungusap. Nag-aalala ako. Sinubukan kong itago ang aking pagkalito at sumagot ng pinakamahinahon. Mahal na Undersecretary, salamat. Maayos ako, ngunit ang sitwasyon sa aming bansa ay napakalubha.
hindi ko namalayan na gumagamit ako ng Filipino. Ang Filipino na natutunan ko sa 7 taon ng pamumuhay sa Maynila at ngayon ay lumalabas sa aking bibig ng mas natural kaysa Ingles o Farsi. Ang susunod na salita ni Undersecretary Reyes ay lalo pang nagpalito sa akin. Mahal na ambasador, hindi lamang ito salita. Pupunta ako sa embahada upang makipagkita sa inyo ng personal. Makakarating ako sa loob ng 1 oras. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Pagkatapos ng tawag, matagal ko pa ring hawak ang telepono. Pupunta upang makipagkita ng personal. Bandang alas 5 ng umaga, pupunta sa embahada. Sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya, sumusumpa ako na wala pang diplomat ng isang partner na bansa ang nagsabi na pupunta sila upang makipagkita sa akin ng personal kapag nagkaroon ng krisis. Isang tawag sa telepono, isang liham, sa pinakamahaba ay pag-aayos ng pagpupulong sa ambasador, iyon ang malupit na katotohanan ng internasyonal na diplomasya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa rin lubos na pinaniwalaan ang mga salita ng Undersecretary ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang likas na ugali ng isang diplomat na naging bahagi ng aking kaibuturan ay malamig na sinuri ang mainit na tawag sa telepono na iyon. Bakit interesado ang Pilipinas sa amin? Nagkakalkula ba sila upang samantalahin ang sitwasyon ng Iran upang itaas ang kanilang diplomatikong posisyon sa gitnang silangan? O ito ba ay isang hakbang para sa seguridad ng enerhiya upang harapin ang pagtaas ng presyo ng langis? Ito ay sa huli ay isa ring pagkalkula ng benepisyo. Sa mundong ito, walang kabaitan na walang bayad. Ang patakaran numero 1 ng diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 32 taon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang bawat diplomatikong aksyon ay isang palitan ng benepisyo, walang kabaitan na walang kaakibat na halaga. Habang naghihintay sa pagbisita ng Undersecretary ng Pilipinas, nagsimula akong gumawa ng listahan ng mga tanong sa aking isip upang basahin ang kanyang intensyon. Ano ang gusto niya? Taasan ang dami ng importasyon ng krudong langis ng Iran? Karapatan sa pagbid sa mga proyekto ng muling pagtatayo sa gitnang silangan? O kailangan ng boto ng Iran sa internasyonal na arena? Tamang-tama, makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell ng embahada. Noon ay hindi pa alas, 6 ng umaga, nang buksan ng empleyado ang pinto. Sa gitna ng malamig at mahangin na kalsada ng Makati sa umaga ng taglamig, naroroon si Emmanuel Manny Reyes, Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Nakatayo, nakataas ang kanyang kwelyo ng jacket at sa kanyang 2 kamay ay 2 nag-aapoy na paper bag. Mahal na ambasador, masyado pang maaga kaya wala akong masyadong nadala. Ngunit kumain tayo ng tinapay at uminom ng mainit na gatas ng soya habang nag-uusap tayo, ha? Sa tingin ko ay hindi pa kayo kumakain. Tiningnan ko ang mga tinapay at ang mainit na gatas ng soya na umuusok. At sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Ang ambasador ng China ay ibinaba ang telepono at sinabing walang benepisyo. Ang ambasador ng Russia ay hindi man lang sinagot ang telepono. Ang Amerika ay nagbobomba sa amin, ngunit ang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng isang bansa na walang anumang kaugnay na interes ay tumakbo dito sa madaling araw at iniabot sa akin ang tinapay at gatas ng soya. Ngunit kahit noon, hindi pa rin ako naantig. Hindi. Kinuyom ko ang aking mga ngipin upang hindi maantig. Ito rin ay isang pagkalkula, tiyak na may masamang balak. Walang libreng almusal, ang isinumpang sakit sa propesyon ng isang 32 taong diplomat ay malamig na niyapak ang isang bagay na mainit na nagsisimulang mag-alab sa aking puso. Ngunit hindi ko alam na ang mahinang init na aking kinuyom ang aking mga ngipin upang tanggihan noong umagang iyon, 72 oras lamang pagkatapos, ay ang unang apoy ng isang dakilang himala na babali sa ugat ng lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya at magpapaluhod sa akin na umiiyak. Matapos umalis ang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, matagal pa rin akong nakatulala sa paper bag ng tinapay na iniwan niya. Ang bag ay may bahagyang init pa rin at kakaiba ang pakiramdam nito sa akin. Ang isinumpang likas na ugali ng isang 32 taong diplomat ay bumubulong. Hindi iyan tinapay,
Iyan ay fine. Tiyak na hihingi sila ng kapalit. Sadyang hindi ko ginagalaw ang tinapay na iyon dahil sa malamig na patakaran ng diplomasya. Sa sandaling tanggapin mo ang isang kabaitan na walang kapalit, magkakaroon ka ng utang na loob at kapag may utang na loob, magiging mahina ka sa mga negosasyon. Ngunit ang tunay na nagpagalit sa akin ay hindi ang tinapay kundi ang mga malagim na ulat ng sitwasyon mula sa aming bansa na dumating lamang 3 oras pagkatapos. Bandang 9:00 ng umaga, nagsimulang tumunog na parang baliw ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon ng embahada. Ang mga larawan at video na ipinadala mula sa Tehran sa pamamagitan ng mahina at halos putol na satellite connection ay mga malagim na tanawin na hindi kayang tiisin ng mata ng tao. Ang unang video ay sa isang gusali ng apartment na kalahating gumuho dahil sa pagbobomba malapit sa Sadabat Palace sa Hilagang Tehran. Isang batang babae na puno ng itim na alikabok ang gumagapang palabas. Ang kanyang 2 braso na humigit kumulang 7 taong gulang ay hiniwaan ng mga piraso ng semento. Dugo ang umagos at hindi siya tumitigil sa pagsigaw ng isang bagay sa tambak ng mga labi. Napakasama ng tunog kaya't sa simula ay hindi ko marinig. Ngunit nang taasan ko ang volume hanggang sa pinakamataas, malinaw kong narinig ang salita na paulit-ulit na isinisigaw ng maliit na bibig na iyon, Inay. Sa Farsi, nangangahulugang ina. Ang kanyang ina ay nakalibing sa ilalim ng mga labi. Tiningnan ko ang screen at naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na pagduduwal. Dali-dali akong tumakbo sa banyo. Yumakap ako sa inidoro at sumuka. Tanging gastric fluid lamang ang lumabas at naisip ko ang mukha ng aking pamangkin. Ang anak ng aking kapatid na babae, 8 taong gulang ngayong taon, ang bata na hindi ko makumpirma ang kanyang buhay o kamatayan dahil naputol ang komunikasyon. Nakatayo ba siya ngayon sa harap ng mga labi at tumatawag ng ina tulad ng batang babae sa video na iyon? Ang pag-iisip pa lamang ay sapat na upang masaktan ang aking puso na parang pinipiga. Ang ikalawang video ay mas malagim. Ang bazaar sa gitna ng Tehran na dating pinakamaingay na lugar. Ang masiglang pamilihan na iyon ay naging isang tambak ng mga guho pagkatapos ng pagbobomba at ang mga sugatan ay nakakalat sa mga kalsada na umuungal. Ngunit isang kuha sa isang sulok ng video na iyon ang nagpatulala sa akin na parang bato. Isang armadong sasakyan ng embahada ng China ang nakaparada sa isang gilid ng kalsada. Sa pamamagitan ng madilim na salamin, malinaw kong nakita ang imahe ng isang empleyado ng embahada ng China na nagkakarga ng isang mabigat na steel filing cabinet sa sasakyan. Nagdadala siya ng filing cabinet sa tabi ng mga Iranian na nakakalat, duguan, naglalakad sa dugo at mga labi ng mga mamamayan. Sa sandaling makita ko ang tanawin na iyon, kinuyom ko ang aking mga kamay, nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong sigurado kung ano ang nasa loob ng cabinet na iyon. Ang kontrata ng pangmatagalang supply para sa oil field sa Timog Iran, ang orihinal na kontrata ng joint venture investment sa PetroChina. Ang Memorandum of Understanding sa karapatan sa pagbuo ng Chaba Airport. Ang mga dokumentong ito ay ang resulta ng 25 taon ng pagsipsip ng dugo ng aming langis. Iniwan nila ang mga tao at tumakas dala ang mga piraso ng papel. Humakbang sila sa dugo ng aming mga namamatay na mamamayan upang dalhin ang kanilang mga dokumento ng benepisyo. Ang ikatlong video ay ang paglikas ng embahada ng Russia. 3 malalaking truck ng militar na puno ng bagahe at mga empleyado ng embahada ng Russia ang nagmamadaling tumakas na may takot sa kanilang mga mukha. Sa video, 2 lokal na guwardiyang Iranian ang nakatayo sa harap ng pangunahing gate ng embahada, hawak ang kamay ng isang empleyadong Ruso at nagmamakaawa. Nagmakaawa sila na sumama. Sinasabing kung mananatili sila doon ay mamamatay sila. Ngunit itinulak sila ng empleyadong Ruso at isinara ang pinto. Nang magsimulang gumulong ang truck, isa sa mga guwardiya ang humabol sa truck na tumba sa lupa at umiyak. Iyon ang huling kuha. Sinuntok ko ng malakas ang mesa, kalabog, nahulog ang lalagyan ng panulat, nagkalat ang mga panulat sa sahig. Iyon ang tunay na mukha ng mga Ruso na laging sinasabi na kami ay magkakaalyadong militar sa loob ng 40 taon. Para sa mga iyon, ang mga mamamayang Iranian ay mas mababa pa sa bato
sa kanilang paanan nang tumakas sila at ang Amerika ay hindi na karapat-dapat pag-usapan. Ang salarin na nagbobomba sa aming mga anak ay nagbibigay ng walang kahihiyan at nakakadiring pahayag sa pamamagitan ng tagapagsalita nito sa press room ng White House. Nagsasagawa kami ng tumpak at limitadong airstrikes upang alisin ang banta ng nuclear ng Iran at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mabawasan ang mga kaswalidad ng sibilyan. Pagbawas ng mga kaswalidad ng sibilyan. Isang bata ang sumisigaw ng ina sa harap ng mga labi. Ang mga ospital ay puno ng mga sugatan na hanggang sa dumugo ang mga pasilyo. At ito ba ay pagbabawas? Pinigilan ko ang pagnanais na ihagis ang remote ng telebisyon sa screen. Sa loob ng 32 taon, ang patakaran numero 1 ng aking diplomasya na nakaukit sa aking kaibuturan na dapat kumapit sa mga makapangyarihang bansa na sila lamang ang makakapagligtas sa amin. Ngayon ay nasusunog na parang abo tulad ng manipis na papel. Sa harap ng malupit na katotohanan na ito, ang China ay tumakas dala ang kontrata. Ang Russia ay niyapak ang mga guwardiya at naglaho at ang Amerika ay nagbobomba habang nagsisinungaling tungkol sa pagbabawas. Ito ang mga makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukha ng mga makapangyarihang bansa na aking inilaan ang aking buong buhay upang yumukod, manlinlang at kumapit. Ako ay lumuhod sa sofa sa walang laman na opisina ng embahada, nakatingin sa kisame at bumulong sa loob ng 32 taon. Ako ay naging isang hangal sa pagyuko sa mga ito. Hindi isang hangal kundi isang kasabwat. Isang kasabwat na nagtulak sa kanyang mamamayan sa impyernong ito. Iyon ang ikalawang araw mula nang magsimula ang pag-atake ng hangin. Ang kalangitan ng Maynila ay asul at may malamig na sikat ng araw sa taglamig. Ngunit ang aking isip ay mas madilim pa kaysa sa itim na usok sa Tehran. Ang mga empleyado ng embahada ay pumipila sa harap ng telepono, umiiyak upang kumpirmahin ang kaligtasan ng kanilang pamilya sa aming bansa. At ako naman ay nakaupo ng mag-isa sa opisina, kinuyom ang aking mga ngipin habang binabasa ang mga malagim na ulat na walang humpay na dumarating. Sa sandaling iyon, ang empleyado na namamahala sa komunikasyon ng embahada ay pumasok sa silid nang hindi kumakatok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang gustong mapunit at ang kanyang mukha ay namumutla dahil sa matinding pagkabigla. Nanginginig siyang iniabot sa akin ang isang tablet. Mahal na ambasador, kailangan ninyong tingnan ito. Ito ay isang video na bagong ipinadala mula sa Tehran at hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Kinuha ko ang tablet at pinindot ang play button. Lumabas sa screen ang isang kalsada sa Tehran. Sa gitna ng mga gusali na kalahating gumuho dahil sa mga bomba at itim na usok na umaalpas pa rin, libu-libong mamamayan ang bumuhos sa kalsada. Ito mismo ay hindi nakakagulat. Sa digmaan, ang paglabas ng mga mamamayan sa kalsada ay karaniwan. Ngunit sa sandaling makita ko ang hawak nila sa kanilang mga kamay, nanginginig ang aking kamay na may hawak ng tablet. Sa kanilang mga kamay ay mga bandila, ngunit hindi iyon ang tatlong kulay na bandila ng Iran, hindi rin ang bandila ng Islamic Republic, ang simbolo ng revolusyon. Ang bandila na sabay-sabay na iwinawagayway ng libu-libong tao sa kalangitan ay may pulang background at sa gitna nito ay isang gintong bituin na may 5 tulis. Iyon ang pambansang bandila ng Pilipinas na kanilang iginuhit. Halos mahulog ko ang tablet. Ibinalik ko ang video at pinanood muli. Malinaw na. Sa gitna ng kalsada na naging tambak ng abo pagkatapos ng pagbobomba, ang mga sugatan na nakabalot ng benda, ang mga inang may dalang sanggol sa kanilang likod, ang mga matatanda na may hawak na tungkod, libu-libong mamamayang Iranian ang may hawak ng mga pulang bandila na may gintong bituin na iginuhit nila mismo at bumuhos sa kalsada. At mula sa kanilang mga bibig, parehong slogan ang umalingaw-ngaw, Pilipinas, Pilipinas. Itinigil ko ang video at matagal na nakatitig sa screen. Hindi ko maintindihan kung bakit Pilipinas. Ano ang koneksyon sa pagitan ng Iran at Pilipinas? Hindi ito ang China na bumili ng aming langis sa loob ng 25 taon, hindi rin ang Russia na naging alyadong militar sa loob ng 40 taon. Bakit ang aming mga mamamayan ay sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas, isang bansang nasa gitna ng Asya, sa kabilang panig ng mundo?
Agad akong sinubukan makipag-ugnayan sa kagawaran ng ugnayang panlabas sa Tehran, ang tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas, na masuwerteng nakausap ko sa pamamagitan ng mahinang satellite connection, ay nagsalita sa isang boses na mas nalilito pa sa akin. Mahal na ambasador, hindi lamang sa Tehran, kundi sa Isfahan, Shiraz at Tabriz ay nangyayari rin ang parehong kababalaghan. Sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa, ang mga mamamayan ay kusang loob na gumagawa ng mga pulang bandila na may gintong bituin at bumubuhos sa kalsada. Ito ay hindi inorganisa ng gobyerno at wala ring anumang pampulitikang puwersa ang nangialam. Ang mga mamamayan mismo ang nagsimula at, mahal na ambasador, ang gobyerno ay nagbigay ng agarang utos. Ang utos ay formal na humingi ng tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas, humiling na magpadala ng medical support team at reconstruction personnel. Ibinaba ko ang telepono at matagal na tumingin sa labas ng bintana. Sa kabilang panig, ang tahimik na mga kalsada ng Makati, Maynila, ang mga ilaw ng matataas na gusali ay kumikislap na malabo sa hamog ng taglamig. Ang aking isip ay magulo. Bakit Pilipinas? Sa huli, bakit? Nagsimula akong gamitin ang lahat ng kakayahan sa malamig na pagsusuri ng isang diplomat upang makahanap ng sagot. Pumasok ako sa silid ng dokumento ng embahada at nagsimulang balikan ang mga record ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Iran at Pilipinas. At doon ay natuklasan ko ang mga nakakagulat na piraso ng kasaysayan na hindi ko napansin sa loob ng 7 taon ng pamumuhay sa Maynila. Ang Avenida ng Maynila, isang kalsada sa Tehran na itinayo 60 taon na ang nakalipas sa pawis at luha ng 20,000 manggagawang Pilipino sa disyerto ng Iran, ang Philippine Engineering Corps, ang espesyal na puwersa na ipinadala ng Pilipinas sa United Nations Peacekeeping Mission sa South Sudan, kung saan sila ay nagbuhos ng pawis at nakibahagi sa mga paghihirap sa mga lokal na mamamayan. Ang Field Hospital Level 2, ang Peacekeeping Force sa South Sudan, ang mga nagdala ng stethoscope sa halip na baril, nagamot ng 10,000 pasyente, nagtayo muli ng mga nasirang paaralan at nagturo sa mga bata. Ang palayaw na ibinigay ng mga lokal na mamamayan sa mga sundalong Pilipino, mga mensahero ng kapayapaan mula sa silangan. Binasa ko ang mga tala na iyon at nanginginig ang aking kamay na hindi ko maiharap ang pahina. Taon. Nabuhay ako sa bansang ito. 7 taon nang hindi nalalaman ang lahat ng katotohanan ito. Hindi. Marahil ay alam ko, ngunit hindi ko ito pinahalagahan. Sa mata ng isang diplomat, ang Pilipinas ay isa lamang kasosyo sa ekonomiya na mahusay sa paggawa ng tela at produktong agrikultural. Hindi ko kailanman seryosong sinuri kung ano ang ginawa ng Pilipinas sa aming gitnang silangan at kung anong sinseridad ang iniwan ng mga Pilipino sa aming disyerto. Ngunit ngayon, 90 milyong kababayan ko, sa gitna ng impyerno ng mga bomba ng Amerika ay sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas. Ang mga patak ng pawis 50 taon na ang nakalipas, ang mga record ng paggamot ng 10,000 tao, ang mga alaala ng mga batang nagtatawanan habang nag-aaral ay lumipas na sa kalahating siglo at sumabog sa gitna ng digmaang ito. Naupo ako sa upuan sa silid ng dokumento, hawak ang aking ulo at bumulong. Sa loob ng 7 taon, ano ang nakita ko sa bansang ito? Bandang alas 3 ng hapon noon, isang empleyado sa lobby ng unang palapag ng embahada ang nagmadaling tumawag sa akin sa teleponong panloob. Mahal na ambasador, may bisita po kayo. Isang matandang Pilipino, sinabi niya na kailangan niyang makita kayo. Wala siyang appointment, ngunit kahit anong sabihin, ayaw niyang umalis. Karaniwan, hindi ko kailanman kinakausap ang mga bisita na walang appointment. Ang posisyon ng ambasador ay may kaakibat na mga patakaran at pamamaraan. At lalo na sa isang sitwasyong krisis tulad nito, ang pakikipagkita sa isang hindi kilalang bisita ay hindi angkop sa seguridad. Ngunit hindi ko alam kung bakit may isang bagay sa aking puso noon ang nagpatanggi sa akin na tumanggi. Marahil ay dahil sa pamamanhid ng aking damdamin sa mga malagim na balita mula sa aming bansa na walang humpay na dumarating. Sinabi kong papasukin siya. Makalipas ang 3 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo sa harap ng pinto ay isang matandang Pilipino na halos 80 taong gulang.
Hindi siya masyadong matangkad, payat ang katawan, bahagyang kuba ang likod at ang kanyang buhok ay puting-puti na parang niebe. Nakasuot siya ng isang malinis ngunit luma na asul na jacket, may ilang bahagi na kupas. At sa isang kamay niya ay maingat niyang hawak ang isang lumang brown na paper bag sa kanyang dibdib. Ngunit ang unang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang kanyang suot o ang kanyang mukha kundi ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na iyon ay lubos na kakaiba sa anumang kamay na nakita ko sa loob ng 58 taon ng aking buhay. Ang mga kasukasuan ng daliri ay malaki at buto-buto ng di pangkaraniwan at ang palad ay may bitak-bitak. Ang malalalim na bitak ay mga kalyo ng 55 taong pagtatrabaho na walang anumang sabon ang makakapag-alis. Ang mga kuko ay minsan basag, minsan may kulay, at sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki ay may makapal at matigas na kalyo na parang bato. Marahil ay dahil sa mahabang panahon ng paghawak ng mabibigat na bagay, hindi iyon ang mga kamay ng isang musikero, hindi rin ang mga kamay ng isang scholar na nagsusulat o ang mga kamay ng isang opisyal na nagbubuklat ng mga papel. Iyon ang mga kamay ng isang tao na naglaan ng kanyang buong buhay sa pakikipaglaban sa bakal, semento, at bato upang lumikha ng isang bagay, ang mga kamay ng isang lumikha. Mahal na ambasador, salamat sa pagtanggap sa akin. Wika ng matanda sa isang malinaw ngunit bahagyang paos na boses sa Filipino. Sumagot ako sa Filipino. Tuloy po kayo. Umupo po kayo. Ano po ang sadya ninyo? Umupo ang matanda sa sofa ngunit hindi niya binitawan ang brown na paper bag na hawak niya sa kanyang dibdib, na parang mayroong mas mahalaga pa kaysa sa buhay sa loob. Dahan-dahang nagsalita ang matanda, mahal na ambasador. Ngayong taon ay 84 taong gulang na po ako. Ang pangalan ko po ay Jose del Rosario. Mahal na ambasador, 52 taon na ang nakalipas, pumunta po ako sa Iran. Hindi ko namalayan na umusod ako pasulong sa upuan. 52 taon na ang nakalipas sa Iran, nagpatuloy ang matanda. Sa edad na 22, napili akong manggagawang konstruksyon ng isang kumpanyang Pilipino upang pumunta sa Iran. Ang aming trabaho ay ang magtayo ng isang malaking kalsada sa kabisera ng Tehran ng Iran. Alam ba ninyo kung ano ang pangalan ng kalsada na iyon? Ito ang Avenida ng Maynila. Mahal na ambasador, alam ba ninyo na sa sentro ng Tehran ay mayroong kalsada na pinangalan ng Maynila? Tumango ako. Ang pagkabigla ng una kong matuklasan ang pangalan na iyon sa silid ng dokumento ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin nawawala. Ang mga mata ng matanda ay naging malabo na parang bumabalik sa kalahating siglo na ang nakalipas. Ang temperatura ay 58 Celsius. Akala ko ay sira ang thermometer. Hindi iyon ang init na kayang mabuhay ng tao. Kung basagin ang isang itlog sa lupa, luluto ito ng puti sa loob ng wala pang 1 minuto. Kailangan naming gumising ng alas 4 ng madaling araw at magsimulang magtrabaho bago sumikat ang araw. Sa araw ay napakainit kaya't kung hawakan ang isang piraso ng bakal, masusunog ang balat ng palad. Kung hawakan ng pala, magbabalat ang balat at dadanak ang dugo. Ngunit hindi kami huminto. Tiningnan ng matanda ang kanyang magaspang na mga kamay na nakapatong sa braso ng sofa, ang mga kalyo at bitak-bitak. Ang mga hiwa na nilikha sa disyerto ng Iran 52 taon na ang nakalipas ay naroroon pa rin. Bakit ninyo ginawa ang ganoon? Tanong ko. Inangat ng matanda ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa akin. Mahal na ambasador, alam ba ninyo kung gaano kahirap ang Pilipinas noon? Mayroon kaming konseptong tinatawag na panahon ng kagutuman sa tagsibol, kung saan wala nang makain, kailangan naming maghukay ng mga ugat ng halaman at magbalat ng kahoy para lutuin at kainin. Ang aking ina, dahil walang bigas, ay kailangang magluto ng lugaw gamit ang pulbos ng puno ng pino para pakainin ang kanyang mga anak. Kung kakainin ang lugaw na iyon, mamamaga ang tiyan at sasakit buong araw. Ngunit kung hindi kakainin, ay mamamatay sa gutom, kaya't kailangan naming kumain. Kami ay mula sa isang bansang ganoon. Nanginginig ang boses ng matanda. Sabi nila na kung pupunta sa Iran ay makakakita ng pera. Kung ipadala ang pera na iyon sa pamilya sa Pilipinas, hindi sila mamamatay sa gutom. Kaya't pumunta kami. Kahit mamatay, pupunta kami.
Nagtrabaho kami doon ng 5 taon, kung nabali ang daliri, nilalapatan namin, at kinabukasan ay pumapasok pa rin sa trabaho. Kung nahimatay dahil sa heat stroke, humihingi kami ng tulong upang buhusan kami ng tubig, pagkatapos magising ay humahawak muli ng pala. Ganyan namin itinayo ang avenida ng Maynila. Maingat na binuksan ng matanda ang brown na paper bag na hawak niya sa kanyang dibdib. Mula sa loob ay kinuha niya ang isang lumang itim at puting larawan. Ang mga gilid ay naninilaw at may maraming tupi, ngunit ang tanawin sa larawan ay buhay na buhay pa rin. Sa gitna ng walang katapusang disyerto ng buhangin, isang malawak na kalsada na aspaltado ang tuwid na nakalatag. Sa kalsadang iyon, 10 kabataang Pilipino na may suot na luma at nakakaluwag na damit pang trabaho at may suot na helmet ang magkakaakbay na nagtatawanan. Sa likod nila, isang higanteng granite monument na may nakaukit na avenida ng Maynila sa parehong Farsi at Filipino ang nakatayo ng matibay. Ang mga mukha ng mga kabataan sa larawan ay itim at payat hanggang sa lumabas ang mga buto, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang nakuha na nila ang buong mundo. Itinuro ng matanda ang isang tao sa larawan na iyon. Ang payat na binata na may ngiting matamis sa unang hilera sa kaliwa. Nawawalan siya ng isang ngipin sa harap, kaya ang ngiti niya ay napaka-espesyal. Siya mismo si Mang Jose del Rosario, 52 taon na ang nakalipas. Mahal na ambasador, dala ko ang larawan na ito sa aking katawan sa loob ng 52 taon, hindi nawawala ni isang araw. Ang sulok ng mata ng matanda ay namula ngunit hindi siya umiyak. Iyon ay isang malakas na tingin na tanging ang mga nakaranas ng bigat ng 52 taon ang magkakaroon. Mahal na ambasador. Nakita ko sa telebisyon at alam kong may digmaan sa Iran kaya't pumunta ako dito. Sabi niya, pumunta siya dito. Kailangan nating tulungan ang Iran. Kailangan nating tulungan ang Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko maitago ang aking pagkalito. Mahal na Ginoo, salamat sa inyong mga salita. Ngunit iyan ay isang issue na nangangailangan ng desisyon ng bansa at hindi ko kayang magpasya ng mag-isa. Dahan-dahang umusod pasulong ang matanda sa sofa at tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng matanda ay ganap na nagbago. Hindi iyon ang malabo na tingin ng isang 80 taong gulang na matanda. Iyon ang nagniningas na tingin ng isang 22 taong gulang na binata na humawak ng mainit na bakal at nagbuhos ng dugo sa 58 Dugrusa Sinso, na disyerto, 52 taon na ang nakalipas, muling nabuhay at tumagos sa kalahating siglo. Mahal na ambasador, nagtrabaho ako ng 5 taon sa disyerto ng Iran, 52 taon na ang nakalipas. Noon, napakabait sa amin ng mga Iranian. Nang mahimatay kami dahil sa init, ang mga Iranian ay tumakbo upang tulungan kaming makabangon. Kulang din sila ng inuming tubig ngunit kinuha nila ang kanilang tubig at ininom muna kami. Nang magkaroon ako ng heat stroke at nakahiga sa kama sa loob ng 3 araw, isang matandang babae na Iranian ang nagdala ng herbal na gamot na ginawa niya sa bahay para sa akin. Hindi kami pareho ng wika, ngunit ang matandang babae na iyon ay dumating araw-araw. Dumating siya araw-araw sa loob ng 3 araw hanggang sa gumaling ako. Nagsimulang nanginginig ang boses ng matanda ngunit hindi pa rin siya umiiyak. Mahal na ambasador, 52 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung buhay pa o patay na ang matandang babae na iyon, ngunit hindi ko siya kailanman nakalimutan ni isang araw. Ang kabaitan ng mga nagbahagi ng kanilang tubig at pagkain sa isang dayuhan na hindi nila kasama sa wika, iyon ang mga Iranian. Ang mga taong iyon ngayon ay namamatay sa ilalim ng mga bomba. Ginamit ng matanda ang kanyang kulubot na kamao at marahang sinuntok ang kanyang tuhod. Mahal na ambasador, hindi ako dumating dito upang makipagdiplomasya. Dumating ako dito upang bayaran ang utang na isang basong tubig na natanggap ko 52 taon na ang nakalipas. Kung hindi tutulong ang bansa, pupunta pa rin ako. Dadalhin ko ang aking matandang katawan. Sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 22 taon ng aking karera sa diplomasya, tunay kong naramdaman na mayroong isang bagay sa akin ang nabasag. Ang China ay ibinaba ang telepono at sinabing walang benepisyo. Ang Russia ay hindi man lang sinagot ang telepono.
Ang mga makapangyarihang bansa na nagpapanggap na alyado sa loob ng 25 taon, 40 taon ay tumakas na parang mga daga-dala ang kanilang mga kontrata. Ngunit isang 84 taong gulang na matanda mula sa bansang ito, isang bansa na walang anumang kaugnay na interes, diplomatikong obligasyon, o alyadong militar ay dumating sa embahada upang sabihin na babayaran niya ang utang na isang basong tubig na natanggap niya 20 taon na ang nakalipas. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay at sinabing dadalhin niya ang kanyang matandang katawan sa Iran. Ito ba ay pagkalkula? Ito ba ay palitan ng benepisyo? Ito ba ay isang aksyon na nasa loob ng patakaran ng diplomasya na aking pinaniniwalaan sa loob ng 22 taon? Hindi ako makasagot sa harap ng matanda na ito na nagdala ng isang larawan sa kanyang katawan sa loob ng 52 taon at hindi makalimutan ang disyerto ng Iran. Ang aking 32 taon ng diplomatikong lohika ay isang walang silbi na bagay na mas magaan pa sa isang piraso ng papel. Mahigpit kong hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Malamig at magaspang ito ngunit iyon ang pinakamainit na kamay na aking nahawakan sa loob ng 58 taon ng aking buhay. Hindi ito formalidad sa negosyo. Hindi ito diplomatikong ritual. Ito ay sinseridad. Matapos umalis si Mang Jose del Rosario, matagal pa rin akong walang nagawa. Ang sofa na kanyang inupuan ay tila may init pa rin, at ang pakiramdam ng magaspang at makapal na kamay ay nananatili pa rin sa aking palad. Sa mesa ng trabaho sa silid, ang paper bag ng tinapay na dinala ni Undersecretary Reyes mula pa kaninang umaga ay naroroon pa rin. Tiningnan ko ang tinapay na iyon at dahan-dahang iniunat ang aking kamay at binuksan ang bag. Ito ay isang malamig na tinapay. Ngunit sa sandaling ilagay ko sa aking bibig, nasamid ang aking lalamunan at umagos ang aking mga luha. Naisip ko ang imahe ng Undersecretary na dumaan sa isang convenience store sa madaling araw upang bilhin ang tinapay na ito. Isang Undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ang bumili ng tinapay sa convenience store sa madaling araw at tumakbo sa isang dayuhang embahada. Sa anong bansa makikita ang ganitong tanawin? Ngunit ang tunay na himala na nagpaluhod sa akin ay nangyari lamang ilang oras pagkatapos. Bandang alas 7 ng gabi, tumawag muli sa akin si Undersecretary Reyes. Mahal na ambasador, bukas ng umaga, alas 9, ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ay magsasagawa ng isang emergency expanded meeting. Ito ay isang pagpupulong upang talakayin ang opisyal na direksyon ng gobyerno ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Maaari po ba kayong dumalo ng personal at ipaliwanag ang sitwasyon ng Iran? Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Ang isang dayuhang ambasador na dumalo ng personal at magsalita sa isang internal na pulong ng patakaran ng gobyerno ng partner na bansa ay napakabihira sa internasyonal na diplomatikong kasanayan. Sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya, hindi ko kailanman natanggap ang ganitong imbitasyon. Agad akong sumang-ayon. Kinaumagahan, alas 9, sa malaking silid ng pulong sa ikapitong palapag ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas sa Maynila, sa sandaling pumasok ako sa silid ng pulong na iyon, agad kong naintindihan kung bakit tinawag ang pulong na ito na Emergency Expanded Meeting. Dahil ang mga nakaupo sa paligid ng higanteng hugis o valg mesa ay ang mga pangunahing figura ng kapangyarihan ng Estado ng Pilipinas. Ang kalihim ng Ugnayang Panlabas, ang kalihim ng Tanggulang Pambansa, ang hepe ng Pangkalahatang Kawani, ang National Security Advisor, at ang mga Undersecretary, direktor ng mga kaugnay na kagawaran, higit sa 20 tao ang tahimik na nakaupo. Nang magsimula ang pulong, nag-ulat ang kalihim ng Ugnayang Panlabas ng maikling buod tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Iran, ipinakita sa screen ang video tungkol sa pagbobomba sa Tehran at ang video tungkol sa demonstrasyon na may mga bandila ng Pilipinas. Naging tensyonado ang kapaligiran sa silid ng pulong. Pagkatapos, itinuro ako ng kalihim at sinabi, "Ngayon, espesyal naming inimbitahan ang ambasador ng Iran sa Pilipinas. Pakinggan natin ang direktang boses mula sa pinangyarihan." Tumayo ako, at ang mga mata ng mahigit 20 matataas na lider ng Pilipinas ay sabay-sabay na tumuon sa akin. Nagsimula akong magsalita sa Filipino sa nanginginig na boses. Ang Filipino na aking natutunan
at ginamit sa loob ng 7 taon sa Maynila, ay sa sandaling ito ay naging mas taos-puso at kagyat kaysa sa anumang ibang wika. Mahal na mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, sa sandaling ito sa aking bansa, 10,000 mamamayan ang nasusugatan at namamatay dahil sa mga bomba. Ang China, ang bansang bumili ng aming langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas dala ang kontrata. Ang Russia, isang 7 taong alyadong militar, ay hindi man lang sinagot ang telepono. Ang United Nations ay walang kapangyarihan sa harap ng pagveto ng Amerika. Sa panahong tinalikuran ng lahat ng pandaigdigang kapangyarihan, 90 milyong mamamayang Iranian ang kusang gumuhit ng mga pulang bandila na may gintong bituin at bumuhos sa kalsada na sumisigaw lamang ng pangalan ng Pilipinas. Huminto ako sandali upang huminga at nagpatuloy. Kahapon, isang matandang Pilipino ang dumating sa aking embahada. Isang 84 taong gulang na matanda. Siya ang nagtayo ng Avenida ng Maynila sa disyerto ng Iran, 52 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na 12 taon na ang nakalipas, binigyan siya ng mga Iranian ng isang basong tubig. Sinabi niya na babayaran niya ang utang na iyon at dadalhin niya ang kanyang matandang katawan sa Iran. Tahimik ang silid ng pulong. Nakita kong namula ang sulok ng mata ng ilang dumalo. Sa loob ng 32 taon bilang isang diplomat, naniwala ako na ang diplomasya ay isang palitan ng benepisyo. Ngunit matapos makilala ang matanda na iyon, napagtanto ko na mali ako sa loob ng 32 taon. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay hindi kailanman dumating sa amin upang magbigay ng benepisyo, hindi kailanman gumamit ng sandata upang yapakan ang aming lupa. Ang iniwan ng Pilipinas sa aming disyerto sa gitnang silangan ay pawis at sinseridad lamang, at ang sinseridad na iyon, 50 taon na ang nakalipas, ngayon sa gitna ng impyerno ng digmaan ay sumasabog bilang isang panawagan para sa tulong ng 90 milyong tao. Yumukod ako, mangyaring tulungan ninyo kami. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid ng pulong. Sa katahimikan na iyon, nagsalita ang kalihim ng tanggulang pambansa sa isang napakaseryosong boses. Ang mga salita ng mahal na ambasador ay lubhang masakit at isang seryosong kahilingan. Gayunpaman, mula sa panig ng kagawaran ng tanggulang pambansa, hindi namin maiiwasang banggitin ang mga praktikal na alalahanin. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ng Iran ay isang aktibong combat zone dahil sa operasyong militar na pinamumunuan ng Amerika. Ang pagpapadala ng ating mga sundalo sa lugar na iyon ay isang direktang aksyon na naglalagay sa panganib ng kaligtasan ng ating mga mamamayan. Bukod pa rito, ang Amerika, ang bansang umaatake sa Iran, ay isang pangunahing alyadong militar natin. Ang pagpapadala ng ating mga sundalo upang tumulong sa isang lugar kung saan nagaganap ang operasyong militar ng Amerika ay maaaring magdulot ng seryosong diplomatikong kahihinatnan sa relasyon ng Alyansang Pilipinas-Amerika. Ang mga salita ng kalihim ng tanggulang pambansa ay malamig ngunit hindi mali. Naramdaman kong nilamig ang aking puso. Sa huli, ito ba ay pagkalkula ng benepisyo pa rin? Ang pagtingin sa mukha ng makapangyarihang Amerika at pagwawalang bahala sa desperadong panawagan ng isang mahina na bansa. Ito ba ang malupit na katotohanan ng mundong ito? Ngunit sa sandaling iyon, isang tao sa sulok ng silid ng pulong ang nagtaas ng kamay. Iyon ang hepe ng pangkalahatang kawani. Ang general na nakasuot ng unipormeng militar ay kinuha ang isang larawan sa mesa. Iyon ay isa sa mga dokumento na isinumite ko para sa ulat. Isang larawan ng isang batang Iranian na gumuguhit ng pulang bandila na may gintong bituin gamit ang kanyang kamay na balot ng benda sa gitna ng mga labi ng pagbobomba. Mahal na kalihim, ako rin ay isang sundalo. Bilang isang sundalo, ang pagkalkula ng panganib ay natural. Ngunit maaari ba nating sabihin sa batang may hawak ng pulang bandila na may gintong bituin sa larawan na iyon na hindi tayo pupunta dahil may panganib? Ang ating hukbo ay nagbuhos ng dugo para sa kapayapaan sa gitnang silangan sa United Nations Peacekeeping Mission. Wala bang panganib noon? May panganib, ngunit pumunta pa rin tayo. Bakit tayo pumunta? Dahil iyon ang sundalong Pilipino. Muling nag-ingay ang kapaligiran sa silid ng pulong. Ilang dumalo ang nagsimulang tumango sa pahayag ng hepe ng pangkalahatang kawani.
ngunit nanatiling matigas ang mukha ng kalihim ng tanggulang pambansa. Sa gitna ng pagtatalo ng mga opinyon ng suporta at pagtutol, tensyonado ang kapaligiran sa silid ng pulong na parang malapit ng nagyelo. Sa sandaling iyon, bumukas ang mabigat na pintong kahoy ng silid ng pulong at may isang taong pumasok. Ang halos 20 matataas na opisyal na nakaupo sa silid ng pulong ay sabay-sabay na tumayo. Iyon ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi nagsalita ang Pangulo, dahan-dahang lumakad patungo sa pinakadulo ng mesa at umupo. Matigas ang kanyang mukha, ngunit tila bahagyang nag-aalangan ang kanyang mga mata nang tumingin sa akin. Nang umupo ang Pangulo, naging mabigat ang kapaligiran sa silid ng pulong na parang tingga. Narinig ko ang nilalaman ng talakayan kanina. Wika ng Pangulo sa isang malalim ngunit malinaw na boses. Lubos kong naiintindihan ang mga alalahanin ng kalihim ng tanggulang pambansa. Narinig ko rin ang opinyon ng hepe ng pangkalahatang kawani at personal ko ring narinig ang panawagan ng mahal na ambasador ng Iran. Ang mga mata ng Pangulo ay dumaan sa mga larawan sa mesa. Ang naguhong kalsada ng Tehran matapos ang pagbobomba. Ang mga taong umiiyak na may hawak ng mga pulang bandila na may gintong bituin. Isang batang may benda na gumuguhit ng pulang bandila na may gintong bituin gamit ang ballpen. Kinuha ng kamay ng Pangulo ang isa sa mga larawan na iyon. Tingnan ninyo ang larawan na ito. Ang larawan na hawak ng Pangulo ay isang aerial photo na nagpapakita ng 10,000 tao na nagtitipon sa harap ng granite monument ng Avenida ng Maynila. Sa gitna ng itim na usok ng pagbobomba na bumabalot sa kalangitan, ang pulutong na may hawak ng mga pulang bandila na may gintong bituin ay walang katapusang lumalawak mula sa sentro na siyang granite monument. 50 taon na ang nakalipas, ang henerasyon ng ating mga ninuno ay nagtrabaho hanggang sa mabali ang buto sa disyerto na iyon upang itayo ang kalsadang ito. Ang Avenida ng Maynila, ang ating pangalan ay nakaukit sa lupa na iyon. Lumipas ang revolusyon, lumipas ang digmaan, lumipas ang 50 taon ngunit hindi binura ng mga taong iyon ang pangalan na iyon. Bakit hindi nila binura? Dahil ang pawis na ibinuhos ng ating mga ninuno ay totoo. Dahan-dahang lumakas ang boses ng Pangulo. Ang relasyon sa Amerika na sinasabi ng kalihim ng tanggulang pambansa ay diplomatikong panganib, lahat iyan ay totoo. Ngunit ngayon ay iminumungkahi ko sa inyo na subukan ang isang ibang kalkulasyon, tumayo ang Pangulo. 75 taon na ang nakalipas, ang bansang ito ay isang bunton ng abo. Pagkatapos ng digmaan, lahat ay nasunog, walang makain, walang masuot, walang matulugan, ay ang pinakakalunos-lunos na bansa sa lupa. Noon, may mga bansang tumulong sa atin, ang mga kabataan mula sa mga bansang hindi man lang namin alam ang pangalan ay nagbuhos ng dugo at nagbuwis ng buhay para sa atin. Dumating ba sila dito pagkatapos magkalkula ng pambansang benepisyo? May langis ba ang ating bansa? Dumating ba sila dito upang makakuha ng base militar? Lahat ng tao sa silid ng pulong ay nagpipigil ng hininga at nakikinig sa mga salita ng Pangulo. Dumating sila dito hindi dahil sa benepisyo, kundi dahil sa damdamin, dahil sa konsensiya ng tao. Kung 75 taon na ang nakalipas ang mga bansang iyon ay nagkalkula ng benepisyo, ang Pilipinas na nakaupo sa silid ng pulong na ito ngayon ay hindi magkakaroon. Walang isa man sa atin na nakaupo rito ang maipanganak. Ang mga mata ng Pangulo ay tumuon sa kalihim ng tanggulang pambansa. Mahal na kalihim, ang pagkakataon upang bayaran ang utang na loob sa mga nagligtas sa atin 75 taon na ang nakalipas ay dumating na. Hindi ito pagbabayad ng direkta, kundi pagpapatuloy ng pagbabayad ng utang na iyon sa iba. Ngayon, sa kabilang panig ng mundo, 90 milyong tao ang namamatay sa ilalim ng mga bomba, tumatawag sa ating pangalan at nagmamakaawa na iligtas. Kung tatalikuran natin sila, ito ay isang paghamak sa sakripisyo ng mga nagligtas sa atin 75 taon na ang nakalipas. Idinikit ng Pangulo ang kanyang dalawang kamay sa mesa, nagpapasya ako, magpadala ng Emergency Medical Support Team at Reconstruction Aid Unit ng Pilipinas sa Iran. Hindi ito hukbo ng labanan kundi isang hukbo ng kapayapaan na may stethoscope sa halip na baril, may semento sa halip na bomba,
Tulad ng pagbuo ng ating mga ninuno ng Avenida ng Maynila 50 taon na ang nakalipas, pupunta rin tayo upang itayo muli ang nawasak gamit ang ating mga kamay. Kinagat ng kalihim ng tanggulang pambansa ang kanyang labi sandali at dahan-dahang yumukod. Susundin ko po ang utos ng Pangulo. Nagbigay-pugay ang hepe ng pangkalahatang kawani. Tumango ang kalihim ng ugnayang panlabas. Lahat ng tao sa silid ng pulong ay nagpahayag ng pagsang-ayon, walang sinuman ang tumutol. Sa sandaling iyon, ako ay nakaupo sa isang sulok ng silid ng pulong, mahigpit na kinakagat ang aking labi at nanginginig na kinuyom ang aking mga kamay. Sa loob ng 22 taon bilang isang diplomat, hindi ko kailanman nakita ang ganitong pulong. Isang pulong na hindi nagkalkula ng benepisyo, isang desisyon na hindi nangangailangan ng calculator, isang desisyon na nakinig sa desperadong panawagan ng isang dayuhang bansa na namamatay sa kabilang panig ng mundo. Bago pa man ang mukha ng isang higanteng alyado tulad ng Amerika, ito ang Pilipinas. Matapos ang pulong, hindi pa rin ako makatayo. Naupo akong mag-isa sa walang laman na silid ng pulong, nakatingin sa kisame at nakikinig sa tunog ng lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 32 taon ng aking karera sa diplomasya na nababasag na parang salamin. Ang diplomasya ay isang palitan ng benepisyo, walang kabaitan na walang kaakibat na halaga. Dapat kumapit sa mga makapangyarihang bansa upang mabuhay. Lahat ng mga prinsipyo na akala ko ay tama ay pawang kasinungalingan. Ang China, kahit na kumita ng $0.5 bilyong ay tumakas dala ang kontrata ng magkaroon ng krisis. Ang Russia, kahit na nagbenta ng $35 bilyong na sandata, ay hindi man lang sinagot ang telepono. Ngunit ang Pilipinas, isang bansa na walang anumang benepisyo, ay tumakbo sa madaling araw dala ang tinapay. Isang 84 taong gulang na matanda ang dumating at sinabing pupunta siya kahit na matanda na siya at nagpa siya ang Pangulo na magpadala ng tropa upang bayaran ang utang na 75 taon na ang nakalipas. Ito ba ay benepisyo? Ito ba ay pagkalkula? Hindi. Ito ay isang salita lamang na maipapaliwanag sa pangalan ng Pilipinas. Isang salita na hindi nakasulat sa anumang aklat-aralin ng diplomasya, hindi nasuri sa anumang sanaysay ng internasyonal na politika. Sinseridad. Sa sandaling ang desisyon na magpadala ng tropa ng Pangulo ng Pilipinas ay inilabas, ang bansang ito ay nagsimulang kumilos nang may nakakatakot at kakilakilabot na bilis kaysa sa anumang makapangyarihang bansa na aking nasaksihan sa loob ng 32 taon. 14 na oras lamang matapos ilabas ang desisyon na magpadala ng tropa sa runway ng pangunahing paliparan sa Pilipinas, 3 malalaking transport plane ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang umuungol ang makina at nakapila ng maayos. Sa katawan ng eroplano, ang simbolo ng pulang krus at ang pulang bandila na may gintong bituin ay nagniningning ng husto. Sa loob ng mga higanteng ibong bakal na iyon ay 6 na mobile operating room, gamit sa ospital ng field, 38 tonelada ng gamot, kagamitan sa pagsala ng tubig, generator, at 100 sundalong mediko, nurse kasama ang 200 sundalo mula sa unit ng engineering para sa muling pagtatayo. Personal kong nasaksihan ang pag-alis na iyon mula sa Air Traffic Control Tower ng paliparan. Espesyal akong inimbitahan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas sa pinangyarihan. 300 sundalo ang nakapila ng maayos sa malamig na runway bandang alas 5 ng madaling araw. Sa kanilang mga balikat ay mga medikal na bag sa halip na baril at sa kanilang mga tagiliran ay mga first aid kit sa halip na ammunition belt. Ang commander ay nakatayo sa harap ng unit at binasa ang isang maikli at matatag na tagubilin. Hindi tayo pupunta para pumatay ng kaaway, pupunta tayo para iligtas ang mga tao. Tandaan ang pawis na ibinuhos ng ating mga ninuno upang itayo ang kalsada sa disyerto 22 taon na ang nakalipas. Ngayon, pupunta tayo upang tuparin ang pangako ng pawis na iyon. 3 transport plane ang umungol ng parang kulog, sinira ang dilim, humarurot sa runway at lumipad sa kalangitan. Ang pulang bandila na may gintong bituin na iginuhit sa buntot ng eroplano ay lumipad sa kalangitan ng Maynila sa umaga na parang isang sinag ng liwanag. Idinikit ko ang aking noo sa salamin ng Air Traffic Control Tower
at nakatingin ng walang kurap hanggang sa mawala ang eroplanong iyon sa ulap. 300 kabataang Pilipino ang nakaupo sa eroplanong iyon. Sila ay mga taong lubos na dayuhan sa Iran. Wala kaming relasyon sa dugo, walang alyado, walang benepisyo. Ngunit ang mga dayuhan na iyon ngayon ay isinasapanganib ang kanilang buhay na lumilipad patungo sa isang larangan ng digmaan kung saan bumubuhos ang mga bomba upang iligtas ang mga taong hindi nila kilala sa aking bansa. 8 oras pagkatapos, may ulat na ang transport plane ay lumapag sa pansamantalang paliparan sa timog silangan ng Iran. At makalipas ang 2 oras, ang emergency na balita ay nag-ulat na natapos na nila ang paglalakbay sa lupa patungo sa labas ng Tehran. Sinusubaybayan ko ang sitwasyon ng direkta sa media room ng embahada. Ngunit mula noon, ang mga video na ipinadala mula sa pinangyarihan sa Tehran ay nagsimulang lubos na magpabagsak sa akin. Ang unang video, ang tanawin ng Philippine Medical Support Team na nag-i-install ng kagamitan sa isang pansamantalang field hospital sa timog ng Tehran. 3 oras lamang matapos bumaba sa eroplano, ang mga mobile operating room ay na-assemble na at may kuryente na. Sa harap ng operating room na iyon, daan-daang Iranian na sugatan dahil sa mga bomba ang nakapila ng mahaba. Ang mga sundalong mediko na Pilipino ay tumakbo upang suriin at uriin ang bawat sugatan. Ngunit sa video, isang batang sundalong mediko na Pilipino ang karga ang isang sugatang batang Iranian. Isang piraso ng semento ang nakasaksak sa binti ng bata, dugo ang umagos at ang bata ay sumisigaw sa takot. Niyakap ng sundalong mediko ang bata at bumulong sa Farsi na may bahid ng Pilipino, "Huwag kang matakot, huwag kang matakot." Ang ikalawang video, ang tanawin ng mga inhinyerong sundalo na Pilipino, muling nagtatayo ng isang gusali ng elementarya sa Tehran na gumuho dahil sa mga bomba. Sa likod ng mga sundalong Pilipino, na puno ng alikabok ng semento at pawis na pawisan habang nagtatayo ng pader na ladrilyo, ang mga Iranian na nasasaksihan ng tanawin na iyon ay isa-isang lumapit at sabay-sabay na nagbuhat ng ladrilyo, walang sino man ang nagsasalita sa isa't isa. Ngunit ang tanawin ng sundalong Pilipino at mamamayang Iranian na magkatabing nagtatayo ng pader na ladrilyo ay isang patunay ng isang alyansa na mas malakas kaysa sa anumang diplomatikong kasunduan. Ang ikatlong video, ito ang video na lubos na nagpabagsak sa akin. Sa Avenida ng Maynila sa Hilagang Tehran, sa harap ng 50 taong gulang na granite monument na iyon, libo-libong mamamayang Iranian ang nagtipon. Sila ay ang mga nagtipon habang pansamantalang huminto ang mga airstrikes ng Amerika. Sa kanilang mga kamay ay mga bandila pa rin na may pulang background at gintong bituin na iginuhit nila mismo. Ngunit sa gitna ng pulutong, isang sundalong Pilipino na may suot na bandila na may pulang background at gintong bituin ang naglalakad. Siya ay isang batang sundalo mula sa unit ng muling pagtatayo. Nang huminto ang sundalong iyon sa harap ng monumento ng Avenida ng Maynila at magbigay-pugay, libo-libong mamamayang Iranian ang sabay-sabay na naghiyawan, "Pilipinas magpakailanman." Dumating ang Pilipinas. Naligtas na tayo. Nang ang sigaw na iyon ay tumagos sa maliit na speaker ng screen sa embahada at tumama sa aking eardrum, hindi ko na kinaya. Dumulas ako mula sa upuan at lumuhod sa sahig. Ang diplomatikong armor na naghari sa aking kaluluwa sa loob ng 32 taon, ang malamig na pader na bakal ng benepisyo at pagkalkula, ay nabasag na parang salamin sa sigaw ng libu-libong tao na iyon. At sa sandaling iyon, isang pinaka-nakakagulat na ulat mula sa pinangyarihan sa Tehran ang ipinadala. Reaksyon ng Iranian Revolutionary Guard. Ang Revolutionary Guard ay isang malakas at brutal na armadong organisasyon sa Iran. Ang hindi pagpapahintulot sa dayuhang militar na pumasok sa teritoryo ng Iran ay ang kanilang matatag na prinsipyo. Nang pumasok ang support team ng Pilipinas sa Tehran, may mga alalahanin mula sa panig ng Pilipinas na ang isang salungatan sa Revolutionary Guard ay hindi maiiwasan. Ngunit ang nilalaman ng ulat ay ganito. Sa kalsada kung saan pumasok ang Philippine Medical Support Team sa sentro ng Tehran, 4 na armadong sasakyan ng Revolutionary Guard ang nakapila. Gayunpaman, ang mga armadong sasakyan na iyon ay hindi pumigil sa support team ng Pilipinas. Sa halip, ang 4 na armadong sasakyan na iyon ay umusad sa harap at sa likod ng convoy ng Pilipinas
bumuo ng isang escort at sinigurado ang isang ligtas na daan. Ang pag-escort ng Revolutionary Guard sa isang dayuhang hukbo ay isang hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Islamic Republic of Iran. Binasa ko ang ulat na iyon at lubos kong naintindihan kung bakit nila ginawa iyon dahil ang Pilipinas ay hindi kaaway ng Iran. Dahil hindi sila dumating dala ang baril kundi dala ang stethoscope. Dahil hindi sila dumating upang magnakaw ng langis kundi upang muling itayo ang mga nasirang paaralan. Dahil ang mga inapo ng mga nagtayo ng Avenida ng Maynila, gamit ang kanilang mga kamay, 52 taon na ang nakalipas, ay bumalik upang muling itayo ang nawasak gamit ang kanilang mga kamay. Kahit ang Revolutionary Guard, na armadong hanggang ngipin, ay kinailangan bumaba ng baril at magbigay daan sa harap ng sinseridad na iyon. Tanging ang sinseridad lamang ang makakatalo sa mga baril. Iyon ang gabing iyon. Matapos makumpirma ang lahat ng nakakaantig na balita mula sa pinangyarihan sa Iran, pinatay ko ang lahat ng ilaw sa opisina ng embahada at umupo akong mag-isa sa dilim. Sa labas ng bintana ay ang tahimik na kalsada ng gabi sa Makati, Maynila. Ang mga ilaw ng kalye ay kumikislap na malabo sa hamog ng taglamig. Ang tanawin na aking pinagmamasdan tuwing gabi sa loob ng 7 taon ay sa araw na ito ay mukhang lubos na kakaiba. 7 taon na ang nakalipas, nang una akong dumating sa lungsod na ito, inilarawan ko ang Pilipinas ng ganito. Isang ekonomikong kapangyarihan sa Asya, magaling sa paggawa ng tela at produktong agrikultural, isang katamtamang kasosyo sa kalakalan para sa amin. Isang bansa na hindi hihigit o bababa. Sa loob ng 7 taon ng pamumuhay sa lungsod na ito, dumalo ako sa daan-daang diplomatikong pagdiriwang, nagsagawa ng 12 dosenang matataas na pagpupulong at nagpalitan ng libu-libong diplomatikong nota. At nakita ko lamang ang panlabas na anyo ng Pilipinas, kung pangilan ang GDP sa mundo, gaano kalaki ang export, anong antas ng kapangyarihang militar, gaano kalaki ang diplomatikong impluensya. Sinubukan kong intindihin ang bansang ito sa pamamagitan lamang ng mga numero, istatistika at papel. Ngunit sa mga nagdaang araw, nakita ko ang tunay na mukha ng bansang ito, hindi numero kundi tao. Isang undersecretary ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ang tumakbo sa isang dayuhang embahada bandang alas 5 ng umaga dala ang tinapay na binili sa convenience store. Isang 84 taong gulang na matanda ang dumating kahit na matanda na siya at mahina, upang bayaran ang utang na isang basong tubig na natanggap niya sa disyerto ng Iran. 52 taon na ang nakalipas. Isang pangulo ang nagpasya na magpadala ng tropa nang hindi nagkalkula ng benepisyo. Sinabing oras na upang bayaran ang utang na 75 taon na ang nakalipas. 300 kabataan ang lumipad patungo sa isang larangan ng digmaan kung saan bumubuhos ang mga bomba dala ang stethoscope sa halip na baril. Isang sundalong mediko ang yumakap sa isang batang Iranian na may ibang wika at bumulong ng huwag kang matakot. Ito ang Pilipinas. Ang tunay na puso ng bansang ito na nakita ko lamang ang panlabas na anyo nang hindi nakita ang loob sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng mesa sa dilim. Sa loob ay may isang kopya ng itim at puting larawan na iniwan ni Mang Jose del Rosario. Ang larawan ng mga payat na kabataan na nagtatawanan sa harap ng granite monument ng Avenida ng Maynila, 52 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang larawan na iyon at inilabas sa harap ng kalangitan ng gabi ng Maynila na sumasalamin sa bintana. At sa sandaling iyon, lubos kong naintindihan kung bakit 90 milyong mamamayang Iranian ang tumawag sa pangalan ng Pilipinas at hindi Amerika, China o Russia. Hindi ito dahil sa kapangyarihang militar ng Pilipinas, hindi rin dahil sa kapangyarihang pang-ekonomiya ng Pilipinas, at lalong hindi dahil ang Pilipinas ay isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council. Ang Pilipinas ay hindi isang permanenteng miyembro ng Security Council, walang sandatang nuklear, at hindi isang superpower na nagtatakda ng kaayusan ng mundo. Ngunit ang Pilipinas ay may natatanging sandata na wala ang anumang superpower, ang sinseridad. Ang sinseridad ng mga payat na kabataan mula sa isang mahirap na bansa, 52 taon na ang nakalipas na nagbuhos ng dugo sa 58 Degrao Sisito
na disyerto upang itayo ang isang kalsada. Ang sinseridad ng mga nagdala ng stethoscope sa halip na baril sa larangan ng digmaan ng Lebanon at nagligtas ng 120 katao. Ang sinseridad ng mga nakipagtulungan sa mga lokal na sundalo sa disyerto ng United Arab Emirates at nakamit ang pangalang kapatid. At ngayon, ang sinseridad ng pagpapadala ng 300 kabataan sa isang larangan ng digmaan kung saan bumubuhos ang mga bomba ng walang anumang benepisyo. Ang 45 bilyong dolyar ng China, 35 bilyong dolyar ng Russia, at ang nuclear aircraft carriers ng Amerika ay hindi nagawa ng sinseridad ng Pilipinas. Isang patak ng pawis, 52 taon na ang nakalipas ay lumipas sa kalahating siglo at naging isang binhi ng himala na nabuhay sa puso ng 90 milyong tao. Ang alyansang nakatali sa dolyar at sandata ng mga makapangyarihang bansa ay naglaho na parang mga daga pagkatapos ng isang bomba. Ngunit ang tiwala na binuo ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga patak ng pawis sa kanilang mga kamay ay hindi man lang nayanig ni Katiting pagkatapos ng 50 taon, pagkatapos ng madugong revolusyon at pagkatapos ng mga pagbuhos ng bomba at bala ng digmaan. Ito ang tunay na batas ng diplomasya. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 22 taon ay narito, sa maliit ngunit dakilang bansang ito, ang Pilipinas. Kinaumagahan, tumunog ang doorbell sa gate ng embahada. Nang buksan ang pinto, naroroon si Mang Jose del Rosario. Sa kanyang mukha ay wala na ang malungkot na ekspresyon. Tulad ng una kong pagkikita 2 araw na ang nakalipas, sa halip ay isang nagniningning at payapang ngiti. Mahal na ambasador, nakita ko po sa telebisyon, nagpadala po ang Pilipinas ng medical team sa Iran, tama po ba? Opo, Mang Jose, ipinadala na po namin. Dahil po sa inyo. Umiling siya. Hindi po dahil sa akin, dahil po sa matandang babaeng Iranian na nagbigay sa akin ng inuming tubig 52 taon na ang nakalipas. Ang binhi na itinanim ng matandang babae na iyon ay namulaklak at nagbunga pagkatapos lamang ng 52 taon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Iyon ay isang maliit na pin na may pulang background at gintong bituin, isang maliit na metal pin na ilalagay sa damit. Inilagay niya ang pin na iyon sa aking kamay. Mahal na ambasador, hawakan po ninyo ito hanggang sa muling makabangon ang inyong bansa. Ang Pilipinas ay nasa tabi ninyo. Tulad ng pananatili ng Avenida ng Maynila sa loob ng 52 taon, mananatili rin kami. Nangangako ako. Tinanggap ko ang maliit na pin na iyon gamit ang 2 kamay at matagal na hindi makapagsalita. Ang pin na may pulang background at gintong bituin sa aking palad ay naging malabo dahil sa aking mga luha na walang tigil na umaagos. May isang matatag na prinsipyo ng diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 32 taon. Ang relasyon sa pagitan ng mga bansa ay isang palitan ng benepisyo. Walang kabaitan na walang kaakibat na halaga. Dapat kumapit sa mga makapangyarihang bansa upang mabuhay. Lahat ay kasinungalingan. Ang tunay na diplomasya ay hindi isang palitan ng benepisyo. Ang tunay na alyansa ay hindi nabubuo sa dolyar at sandata. Ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga bansa ay nabubuo sa sinseridad na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng tao. Tulad ng isang basong tubig na ibinahagi sa disyerto, 52 taon na ang nakalipas. Tulad ng isang tinapay na binili sa madaling araw. Tulad ng nanginginig na boses ng isang sundalong mediko na yumakap sa isang batang hindi nila kasama sa wika at bumulong ng huwag kang matakot. At ang tanging bansa na tahimik na nagpakita ng sinseridad na iyon nang walang pag-aalinlangan sa loob ng mahigit 10 taon ay ang Pilipinas. Dito nagtatapos ang nakakagulat na kwento na nasaksihan ng ambasador ng Iran sa Pilipinas sa loob ng 72 oras. Mangyaring ibahagi ng malawakan ang kwentong ito. Ang kwento tungkol sa patak ng pawis sa disyerto 52 taon na ang nakalipas na naging kaligtasan ng 90 milyong tao. Ang isang maliit na sinseridad ay maaaring magbago sa buong mundo. Mangyaring pindutin ang subscribe at like button. Salamat.